Bakit life changer ang isang 100,000? Alam mo kung meron kang 100,000, alam ko sobrang liit ng 100,000 sa iba, pero kung meron ka nito, ang laki na magagawa na sa buhay mo na meron kang hindi ma-imagine na pwedeng gawin na magiging creative ka sa isang bagay, sa iyong finances na kahit na ang liit nun ay kaya mong gawin. You will turn this one into big kasi meron kang bang hawak na 100K na para kang may power. Bibigyan kita ng 3 rason kung bakit kailangan mong mag-ipon ng 100,000. So, sa akin, ang 100,000, hindi ko yan nagawa sa isang gabi lang. It's not overnight. It's really it's a process na medyo mahaba, ilang taon din, but it really gives me a magandang impact sa akin kasi that's where I started to have being creative and magkaroon ng passive income out of it. So alam kong napakaliit pero let me share you my experience. By the way, kung ngayon lang tayong nagkita, ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher, isang empleyado na kung saan nagsishare sa inyo ng mga experiences ko sa personal finance. Kung ngayon lang tayo nagkita, please don't forget naman po na mag-subscribe sa aking channel kung makakatulong sa iyo ang video na ito. Unang-una, kung bakit life changer talaga o pagsisave ng 100,000 ay reason ko ay para kang nagiging magkakaroon ka ng superpower. Alam mo yung mga heroes na they have their power na parang kaya nilang mag-transform ng isang bagay. What happened to me is, that time is I don't know masyado ng financial literacy, wala akong masyadong alam sa mga investment. That's my experience lang is based on lahat na nakikita ko at naobserbahan ko sa paligid ko. My mom started a investment sa pagpapaboarding and isa pa na nag-encourage or parang nag-push sa akin is, merong isang principal na parang kinobserve, nakikinig lang ako na isang principal na tinanong nila sa kanya na, "Ma'am, kumusta ang bagong pensyonada?" Ang sabi niya is, sakto lang na pangbayad ng gamot ko. So parang that push me to save and anong meron pa? Ano pang meron right after kang kumikita? So that's why yung unang ginawa ko is not emergency fund. Hindi ko nga alam yung word na emergency fund before. Ang alam ko lang, kumita. Tapos, nag-turns yung utak ko na kailangan kong something na magagawa dun sa sweldo ko. Pero dahil hindi ko pa alam, save lang ako ng save. Until merong nagbebenta ng kanyang lupa, wherein akala mo naman kaya ng bayaran ng 100,000, no? Pero, that time is parang 400 pesos lang per lot. Talagang ibinibigay lang yon. Parang sister company ba yon ng Pag-ibig, yung CMP. So, nalaman ko yon and then, nagpatulong ako sa nanay ko. Ang sabi niya sa akin, meron ka bang amount na ganito? Back on my mind, wala akong amount na kasing laki nung hinahanap niya. But then, meron akong hawak na 100 or mga 200, maliit talaga yun. Savings ko talaga ng super haba na panahon, pero nadagdagan ko yun. So that's what I'm talking about, na you have that superpower na mag-create ng something na or mag-decide agad-agad because of meron kang hinahawakan na something na pwedeng nang pag-startan. So, that's where I started my passive income. That time kasi, maganda nga pag newbie ka eh. Alam mo, pag nagpapatayo ka ng bahay, di ba? Super dami ng gagastusin, lalo na pag bumibili ka pa ng lupa. Pero doon ako nag-start talaga. Kaya talagang may positive na effect. Hindi lang basta 20,000, hindi 50. Dapat meron kang kitain mo yung 6 digits na yun. Kasi pag may 6 digits ka na, para kang may milyones na kahit walang milyones. Because you have the power to change or to create something. And another is confidence. Nagkakaroon ka ng decision making na kung talagang sigurado ka na hindi ka na atrasado, hindi ka na 50-50 dun sa didesisyonan mo. Alam ko na yung didesisyonan ko kasi na madadagdagan ko man siya
na hindi man out of savings na mangungutang na ako. Pero alam ko that time na hindi ko man masyadong hindi pa ako ganun ka-financial literate, na alam ko good debt yung uutangin ko, dadagdag yun. Kasi alam ko may positive income, may positive cash flow ako right after kung may patayo yung passive income na yon. So, kaya sabi ko nga sa inyo, sabi ng nanay ko before na may ganito ka bang amount pag kinuha natin itong lupa na to, sabi niya. So sabi ko, 100% sure ako na meron. Kahit na wala because of this power or life changer ng 100K. And sabi ko nga, it's a long process for me. Hindi sa iba, siguro ang bilis-bilis. Pero sa akin, naging skill siya. Magkakaiba tayo ng priority, magkakaiba tayo ng lifestyle. So, sa akin, ang pagsisave ng ganong amount is nakapagbigay sa akin no, how to master yung skill of saving and budgeting. And depende kasi ang daming rules ng savings, di ba? Pero, try mo lang na gawan ng rule yung sarili mo kung ano yung fit sa'yo. Parang sabi nga nila, walang isang, yung fits all, sabi nila, hindi lahat nagiging akma lahat sa'yo. So, try mo lang kung ano yung binigay sila na rules na nababasa mo sa savings, try mo kung hindi umepekto, try mo kung anong mas fit sa'yo. Ang key takeaway lang dito, if you have that amount, ay alam ko madodoblem ay matatry. Pag na-invest mo ulit siya, naubos man pero in good investment, mauulit mo ulit siya, magagawa mo ulit siya, and it gives you on your advantage. And one thing more is that nakakapagbigay sa'yo ng confidence ng palapit ka na dun sa reality ng goals mo. So that's all lang. So hopefully I encourage you to save more and ilagay nyo po dun sa investment na mas makakatulong pa sa pagpaparami ng ating financial growth. So hopefully nakatulong po. Don't forget to please subscribe on my channel. See you on my next video po. Paalam!